Galang-galang Benigno S. Aquino III. Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Maraming salamat po. Okay na rin nung kapanahon ako magtatapos sa kolehiyo, nung panahon ho yun, hindi malaya ang karapatan bumiyahe. Binigyan ako ng tinatawag na exit visa. Kaya 5 days to go before graduation, I had to leave. I never experienced my graduation in the college. Nakabawi na ako itong araw na to. Father Ben Nebres, Dr. John Paul Vergara, Mr. Edward Go, Father Jojo Magadia. I'd like to assure everybody my batch was in between Father Ben's and Father Jojo's batches. Secretary Butchabad, who came way ahead of me. Other Ateneo officials may just pay special attention also to Father Joey Cruz and Father Arevalo, who have been sources of constant succor and support throughout the decades. Batch 2011 graduates, and of course their parents, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Matagal na rin akong hindi nauwi dito sa Ateneo. Nung kapanahonan ko nga po, dahil sa Citizens Military Training, sapilitang pinatataba sa mga buhok namin. Eksakto po sana ang pagbabalik ko kasi ngayon kusa nang nauubos ang buhok ko. Pero hindi na nga po pala required ang CMT ngayon. Volunteer na. Marami na talagang nagbago. Hindi ko kasama tong covered courts. Pareho pa rin ho yata. Balita ko po ay nagretiro na ang aking mga guro tulad ni Ginang Escasa. Guro ko po siya sa Pilipino na kung makaporma po, ay parang araw-araw papunta sa graduation ball. Kahit walang aircon na mga classroom namin noon, ang damit po niya ay talagang gown. Pero kailangan ko naman masabi ang isang katotohanan. Sa dami ng humahanga sa pananagalog ko, kay Ginang Escasa ako dapat magpasalamat. Sabi niya, kung magtatagalog ka, diretsohin mo na. Huwag yung hinahaluan pa ng English. Like kung ano ang manner of speaking na marami sa youth right now. Ang problema lang po, sa sobrang galing ni Ginang Escasa, lahat ho ng diksyonaryo sa National Bookstore ng English, Filipino, binili namin, wala ho silang binatbat sa galing at duno nga ni Ginang Escasa. So doon ho, nagumpisa na rin kaming paano ba maghanda sa mga Mission Impossible. Naalala ko rin po ang isa ko pang profesora, si Miss Advincula. Professor ko po sa Political Science. Unang araw pa lang ng klase, graded recitation na agad. Hinanapan kami ng libro ng Constitution at pinalabas ang mga walang dala. Siyempre, bilang responsableng estudyante, buong galang at katapatan naman po ako lumabas ng kwarto. Kala namin briefing, ang nangyari po, cut kaagad. Tinuruan niya kami ng saligang batas sa panahon kung kailan binababoy ito ng diktadurya. Sabi niya, mali ang umiiral noon. Pero pagdating ng panahon, kayo ang mamamahala. Kailangan klaro sa inyo kung ano ang tama at kung ano ang mali. At ito ang itinuro niya po sa amin. Kaya, pagdating ko po sa Kongreso, may kumpiyansa ako makipagdebate sa mga abogado tungkol sa saligang batas. Matibay kasi ang pundasyong ipinamana sa akin ni Binibining Advincula. Wala na nga po si Ginang Escasa, Miss Advincula. Pero bit-bit ko sa labas sa Ateneo ang mga aral na nanggaling po sa kanila. Dahil ang tunay na diwa na edukasyon, hindi maikakahon sa isang akademya. Dala natin ito sa kalakhang lipunan at nagbabago man po ang mga gusali o nawawala ang mga profesor. May mga prinsipyo at paniniwala na nagtatak ng ating pagka-Atenista at hindi kailanman dapat itong maglaho. Ang tanong sa bawat graduate,
Ang tanong po sa bawat graduate ng Ateneo, sinikap mo nga bang maging man for others? Panahon pa lang ni Rizal, iyan na ang punto ng pagkatinista. Pwede naman niyang piliin na huwag na lang makialam at magpaibig ng mas marami pang kababaihan. Pero malinaw sa kasaysayan ang landas na kanya pong binagtas, di po ba? Marami ring atinista ang nanindigan noong batas militar. Mismo ang aking budget secretary na si Butch Abad, dinakip noong martial law, nakiusap kay Marcos si Father Jose Cruz, dati Pangulo ng Ateneo, kaya naman imbis na sa kulungan, dito na lang po sa campus ikinulong si Butch Abad. Kasama niya ang asawang si Congresswoman ngayon, Dina Abad, na founding dean ng Ateneo School of Government. At para kontento na po si Ginoong Marcos, pati na po yung sanggol nila ng panahon na yun, na si Julia Abad, nung ipinanganak, 2 taon ng buhay niya, nakakulong na rin po. Siya po'y naging atinista rin at ngayon po'y pinuno naman ng Presidential Management Staff. Idagdag na rin natin ang kapatid ni Julia na si Luis, nakasamang nagmarcha nitong huling dekada ng kadiliman at ngayon ay Chief of Staff ng ating Department of Finance sa edad na 23. Halos magkaedad po kami. Nasa dugo na yata ng mga abad na maging overachiever, pero imbis na magpayaman, pinili nilang maglingkod sa bayan, pinili nilang maging tunay at ganap na atinista. Ganoong paninindigan din ang hinanap sa ating lahat nitong huling dekada ng kadiliman. Maraming Pilipino ang nagdalawang isip kung magpapaka-man for others sila ba laban sa katiwalian. Alam mo nyo, ay binalita nga ho sa akin, noong 1 taon nagkaroon ng mock elections bago yung national elections. At ang balita po sa akin, dito raw po sa pinanggalingan ko, ang nanalo sa mock elections galing sa Lasal. Pero okay lang po sa akin yan. Mas marami ng mga atinista na kampanya sa akin, kaya ako po ang Pangulo ngayon. Thank you sa inyo. Kaya nga po, malala ang namana nating mga problema sa kasalukuyan. Sa halip na dugtungan na lamang ang tamang naiwan, kailangan ko munang iwasto ang mga iniwang mali. Halimbawa na lang sa ating pong power sector. May desisyon noong 2004 dahil malapit sa eleksyon na huwag pataasin ang presyo ng kuryente. Dinagdag sa utang na lang na napukor, 200 billion pesos in 1 year alone para lang magpapogi. At hindi lang akin ang utang na ito, paalala ko lang sa inyo, utang nating lahat ito. Ang todo pong pagkakautang ng ating power sector under PISAM ay umabot na po ng 1 trillion pesos. Talaga naman pong may mga bagay na mahirap gawin, pero dapat gawin kaysa mag-iwan ka pa ng problema sa mga susunod sa iyo. At manilaw sa akin, inihalal tayo hindi para gawin ang madali, kundi para gawin ang tama. Kaya nga natin ginawa itong mahirap na hakbang para ma-impeach ang ombudsman. Sino ba naman ang naghahanap ng kaaway? Mas madali naman talagang manahimik at sumabay na lang sa agos. Pero paanong mananahimik sa harap ng kasuklam-suklam na pagkukonsinti at pagkikisawsaw sa katiwalian? Saan ka ba naman nakakita na puwapayag sa plea bargaining agreement kung saan isasauli lang ang kulang pa sa kalahati ng di umano'y ninakaw? Makakalaya na ang salarin. Kaya nga, naghain tayo ng motion to intervene through the OSG para mapigil ang di makatarungang plea bargain na ito. Sa halip na tulungan tayo, tinutulan pa ang intervention motion ng ombudsman. Sabi po nila kamakailan sa Senado, kung alam lang nila yung ebidensya, hindi sila nag-plea bargain. Ngayong alam na nila, hinaharang pang maka-intervene ng OSG para mapigilan yung plea bargain na yan. Hindi naman palaging mahirap gawin ang tama. Kung ang naalala ninyo, noong undoy, bago tayo ilagay sa pwesto, kabili-kabila ang pangangailangan na hindi natugunan. Ilang buwan pa lang tayo sa pwesto, dumating ang isa pang super typhoon na ang ngalan ay Juan. May narinig po ba kayong nangailangan? May nagsabi bang pinabayaan sila? Wala naman pong nadagdag sa kagamitan,
Ginawa lang po natin puspusan ang paghahanda, itinutok ang pondo kung saan kailangan at nagtalaga ng mga tunay na profesional bilang pinuno ng NDRRMC at Pag-asa. Ngayon po, miski yung mga ayaw lumikas na kaya ng balikan ng ating mga ahente ng Estado para tulungan makalikas tuwing may sakuna. Binabalikan pa ng mga nasa katungkulan kaysa minsanan lang puntahan. Sa ganito mga paraan nating sinisikap na ibalik ang tiwala ng taong bayan. At galing sa tiwala ninyo ang panibagong kumpiyansa ng mga negosyante sa ating po ekonomiya. Sa dami ng mga nagtatayo ng BPO dito, nalagpasan na natin ang India na dating #1 sa larangan ng call centers. Kung dati walang mahanap na trabaho, may bagong problema tayo ngayon. Ngayon, ang problema natin kung paanong pupunuan ang mga nag-aabang na posisyon dito po sa BPO. Itong taon lang po ito, 80 to 100,000 jobs are sought to be created. Di po ba't mas magandang problema yung tinatanaw natin ngayon? Ngayon, papasok na si Father Jet Villarin bilang Pangulo ng ating pamantasan. Nakakasiguro kung anuman ang iiwan kong mensahe ngayon ay babalita pa sa mga susunod na tinista. Tsak, nalalalim ang pakikilahok ng Ateneo sa paghubog ng bayan. Kahapon po, ako'y nasa Cagayan de Oro, inimbita ako ni Father Jet sa Xavier. Kung may oras ka, dumaan ka muna dito. Sabi ko, pasensya ka na. 5 ang lakad dito, masikip ang schedule. Sabi niya sa akin, naunawaan kita. Talagang mahirap yan, napasukan mo. Siguro, diretso ka na sa langit. Napag-isip ako, bakit kaya? Dahil ito na raw po ang purgatorio ko. Bilang isang Atenista na wala pa namang masyadong may pagmamalaki, hindi naman siguro mamasamain ang kaunting payo na kaya ko pong ibigay sa inyo. Huwag po kayong maglala, hindi ito tungkol sa love life. Huwag na natin yung pag-usapan, it's not only complicated, it's also private. Narinig na po niyo ito. Madalas tayong maharap sa sangandaan. At sa sangandaan ito, ang pinakamahalaga kong payo, huwag kayong matakot na gawin ang tama. Ang tanong ko sa Atenista, hanggang saan ang pagiging man for others mo? Gaano kalayo ang down from the hill? Halfway down the hill lang ba? Kung kayo na ang nasa tuktok ng mga korporasyon, ituturing ba ninyo ang mga nasa ilalim bilang kapwa-tao o bilang mga kasangkapang dagdag gastos lamang? Kung wala nang nakatingin, kung wala nang nagdidikta, at kung hindi nakasama sa computation ng QPI, gagawin mo pa rin ba ang tama? Alam po ninyo ang dapat isagot dito. Ilang taon din ninyong pinagmunihan ito. Mali ang maging ugat ng paghihirap ng kapwa. Mali na tumunganga habang may nakikitang nagdurusa. Mali na baliwalain ang kapwa Pilipino. Ano mang kilos natin, gaano mang kaliit, ay tiyak na nakakaapekto sa kanila. Bilang Atenista, bilang Pilipino, bilang taong nagpapakatao, obligasyon nating gawin ang tama. Kung may nagdurusa, ibukas ang puso sa kapwa. Kung may naghihirap, maging bukal ng ginhawa. Kung may nangyayaring mali, huwag magpatumpik-tumpik na magbigay ng one big fight laban dito. Pakiusap po lamang po sa inyong mga magtatapos. Huwag ninyong tipirin ang inyong mga pangarap. Damay-damay ang Pilipino sa problema at damay-damay din tayo sa solusyon at ginhawa. Si Secretary Mario Monteo ng DOST, hindi po natakot mangarap. Ang pangarap niya, tuluyang mawala ang dengue sa Pilipinas. Kabila, ang nagsasabing hindi maaalis ang dengue. Imposibleng magawa yan. Masyadong mahal, wala tayong pondo. Ang ginawa niya, pinag-aralan niya ang problema. At ang simpleng tugon, lata na may itim na kahoy, na may lamang solusyon na papatay sa itlog na lamok na inakit ng itim na kahoy. Barya, integridad at pangarap lang po ang puhunan ng aparatong ito. At kahit hindi natin mapukswa ng buo ang dengue, wala akong duda na pagbaba ko ng pwesto, kakaunti ang magdurusa dahil dito.
At dahil ito sa isang pangarap ni Secretary Mario Monteo. Naman po nakita ninyo sa TV. Pag nagkaroon ng dengue, lalabas kaliwat kanang mayor, gobernador, tangan yung pang fumigate, awa ng Diyos, itinulak lang sa kabilang barangay yung lamok. Sa araw na ito, bilang mga graduate, tapos na ang panahon ng Get That Ball. Sabi nga ng tatay ko na minsan din pumasok sa pamantasang ito, the ball is now in your hands. Tumawid na kayo mula sa mga nag-aabang tungo sa mga puwapasan ng tungkulin. Tungkulin ng bawat henerasyon na ipagpatuloy ang magandang nasimulan ng nauna sa kanila. Kaming mga nauna sa inyo ay nagsusumikap na huwag nang ipasa ang mga problemang namana namin. Umaasa ako na kayo naman ay magsisikap ding huwag nang mag-iwan pa ng mga problema sa mga susunod na salinlahi. 5 taon at 3 buwan na lang po ang natitira sa trabaho kong ito. Pagkatapos ito, magpapahaba na ako muli ng aking buhok. Simple lang naman po ang pangarap ko sa buhay. Kapag tinawag na ako ng Poong May Kapal at sinabi niyang finish or not finish, pass your papers, may pagmamalaki kong naiwan ko ang mundong ito ng mas maayos kaysa sa aking dinatnan. Iyan din po ang panawagan ko sa bawat isa sa atin. Sama ninyo ako sa buong sambayanan sa pagtugon sa panawagang ito. Atenista, samahan mo kami. Hinihintay ka na sa baba ng burol. Ika nga ni Padre Periols, lundagin mo, baby. Binabati ko po ang batch 2011, hindi ko nalalayo sa batch ko. Meron rin pong 1 sa dulo ng batch namin. Ang mga magulang na talaga naman po nagsakripisyo para magtapos kayo, at ang mga guro at administrador na naghulma sa bagong henerasyon ng Atenista. Magandang umaga po sa inyong lahat. Humayo tayo, sabi raw sa pilo, pag meron. Thank you po.